Noong July 2010, ang mga staff ng Oasis Hotel at Angeles City ay pumasok sa silid ng isang dayuhang bisita at nagulat sa kanilang nakita. Sina G. Frey Allen, isang Canadian expat, at ang kanyang kasintahang Filipina na si Abigail Helena ay nakaratay at parehong may tama sa ulo. Ang resort ay isang popular na destinasyon para sa mga dayuhan dahil sa swimming pool nito, masarap na pagkain at mahinahon at palakaibigang environment. Sina Lennon at ang kanyang kasintahan ay nag-e-enjoy ng mahabang bakasyon sa Angeles City, ngunit ngayon ay pareho na silang wala na. Ang mga biktima ay inatake sa malapitan at ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga random na bagay mula sa silid ng hotel. Nang dumating ang pulisya, mabilis nilang sinilyuhan ang crime scene at nagsimulang maghanap ng mga clue, ngunit wala silang nakita, kahit na mga bakas ng puwersahang pagpasok o anumang uri ng paglaban. Gayunpaman, ang mga electronic gadgets ni Bean, kabilang ang laptop at cellphone, ay nawawala. Ngunit sa isang kakaibang paraan, ang ibang mga bagay na may malaking halaga, tulad ng alahas at pera, ay hindi nawawala. 4 na araw pagkatapos, noong July 16, sina Britton James Bolton Porter at ang kanyang 22 years old na kasintahang si Melissa Madaran ay kinitil sa kanilang bahay sa Malans Village, Santa Maria Subdivision. Ang killer ay gumawa ng isang galaw, inatake ang parehong si Porter at ang kanyang kasintahan sa ulo at dibdib. Ang mga subdivision sa Pilipinas ay may mga gate at madalas na pinipili ng mga dayuhan at eksperto dahil sa kanilang mga security guard, mataas na pader, at bakal na mga gate na nagbibigay sa mga residente ng mas mahusay na seguridad. Gayunpaman, ang psychopathic killer na ito ay nakaiwas sa seguridad at hindi nag-iwan ng bakas o saksi. At muli, walang palatandaan ng puwersahang pagpasok. Agad na napansin ng mga investigador ng pulisya ang pagkakatulad ng mga pagkitil na nangyari 4 na araw na ang nakalilipas. Parehong gumamit ng parehong uri ng armas ang mga krimen, parehong dayuhang lalaki ang mga biktima at ang mga electronic items ay ninakaw sa parehong mga krimen. Ang mga mukha ng mga biktima ay natatakpan ng mga random na bagay at sa loob ng 4 na araw, 4 na tao ang nakitil at kahit na naiugnay ng pulisya ang dalawang krimen, wala pa rin silang lead sa kung sino ang may kasalanan. Noong July 20 sa parehong taon, 6 na araw pagkatapos ng insidente, ang killer ay muling gumawa ng kanyang pinakamalupit at nakakatakot na pagkitil. Si Albert Mitchell, 70 years old, isang retiradong American Master Sergeant at isang veterano ng US Air Force, ay nakatira kasama ang kanyang asawang si Janet at 3 staff na Pilipino sa kanilang tahanan sa Angeles. Kinaumagahan ng July 22, dinalaw ng killer ang bahay ng mga Mitchell. Pagkapasok sa lugar, inatake ng psychopathic killer sina Albert Mitchell at ang kanyang asawang si Janet sa ulo at dibdib. Ang ingay ng putok ng sandata ay agad na nag-alerto sa 3 staff na Pilipino sa bahay, sina Isabel Fardo, Marisa Proto at Vito Catli, ay inatake din sila ng walang pag-aalinlangan. Lahat silang 3 ay nakitil at sa loob lamang ng 5 minuto, 5 biktima ang binawian ng buhay. Mabilis na kinuha ng killer ang lahat ng mahahalagang electronic items, kabilang ang mga cellphone at laptop. Ngunit habang tumatakas ang killer mula sa crime scene, dala ang mga kinuhang na gamit, napansin siya ng isang security guard at isang driver ng motorsiklo na malapit sa property ng mga Mitchell. Narinig nila ang ingay at nakita ang killer na tumatakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Ito ang isang pagkakamaling ginawa ng killer na hahantong sa isang kadena ng mga pangyayari na hahantong sa kanyang pag-aresto. Sa oras na ito, iniulat ng media na ang serial killer ay gumagala sa lungsod. Ang pagkitil na ito ay nagdulot ng takot sa komunidad ng mga lokal at dayuhan. At sa mga nangyaring ito, napilitan ang mga dayuhan na magbigay ng bounty na 100,000 pesos sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa killer na maaaring humantong sa kanyang pag-aresto. Napansin ng investigasyon ng pulisya na ang pagnanakaw ng mga gadget at ang paggamit ng iisang sandata ang modus operandi ng killer. Gayunpaman, ang pinakamahalagang clue na nakuha ng pulisya ay ang kawalan ng persahang pagpasok. Ang mga biktima ay nanatili sa mga hotel at gated communities na may mataas na antas ng proteksyon. Wala sa mga biktima ang may palatandaan ng paglaban at nakapasok ang killer nang walang pagsira at nangangahulugan lamang ito ng isang bagay. Kilala ng mga biktima ang kanilang killer. Si Mark Dien, 28 years old, isang computer technician at reflexologist, ay galing sa isang middle-class family at walang palatandaan ng mga pinansyal na problema. Gayunpaman, si Dien ay nakaranas na ng gulo sa batas noong 2003 nang siya ay akusahan ng carjacking at theft at noong 2015 isang warrant of arrest ang inilabas para sa kanya. Nag-plead siya ng hindi guilty at ang kaso ay hindi nakarating sa paglilitis. Si Dien ay inilarawan bilang isang taong may abnormal na obsession sa mga gadgets.
bilang isang computer technician, regular siyang nakakaharap ng mga computer at telepono. Ang hindi malusog na obsession na ito sa mga gadget ang tila nagtulak sa kanya upang kumitil at marahil ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang kanyang pagkahumaling sa mga sandata. Regular siyang nagpost ng mga larawan ng kanyang sarili, kasama ang iba't ibang mga armas sa kanyang social media tulad ng mga rifle at pistol, ang parehong armas na gagamitin niya upang isagawa ang kanyang mga pagkitil. Ironically, ang kanyang mga obsession sa gadget at computer ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Matapos niyang kitilin ng 5 tao, si Dien ay nakita na tumatakas mula sa bahay ng mga Mitchell ng isang security guard at isang driver ng motor na nangyari lamang na nasa malapit. Nakatulong sila sa pulisya upang mailabas ang isang sketch ng psychopathic killer. Sa isang twist of fate, ang isang pamangkin ng isa sa mga biktima na nagngangalang Maris Androada ay kilala ang killer. Nakatira siya kasama ng mga Mitchell, ngunit sa kabutihang palad ay wala siya sa bahay nang mangyari ang pagkitil. Ang kakaiba pa dito, siya rin ay mutual friend ni Mark Dien sa Facebook. Malamang nakilala rin siya ng anak na babae ng mag-asawa na si Trina, na swerte rin dahil wala sa bahay nang mangyari ang pagkitil. Nakita niya ang sketch ng pulisya na kamukha ni Dien. Kinilala niya siya bilang isang regular na bisita sa bahay, madalas tumutulong sa mag-asawa, sa mga gadgets at iba pang electronic items para sa pamilya. Matapos marinig ang paglalarawan ng suspect mula sa mga saksi at makita ang mga sketch, nagsimula siyang mag-imbestiga at mag-stalk sa Facebook page ni Dien. Nang ipakita niya ang larawan ni Dien sa security guard na nakasaksi sa pagtakas ng killer mula sa bahay, nakumpirma ng security guard na ito ang kanilang nakita. Ang lalaking bumisita sa bahay at kumitil sa mga biktima ay naging sentro ng isang malawakang pagtugis. Mabilis na inilabas ng pulisya ang kanyang mga larawan sa media na naglunsad ng isa sa pinakamalaking paghahanap sa kasaysayan kamakailan. Sa mga panahong ito, ang suspect na tinutukoy bilang Dicen ay tumawag sa kanyang pamilya at sinabing gusto niyang sumali sa New People's Army, isang komunistang grupong paramilitar na kumikilos sa mga rural at bulubunduking rehiyon ng Hilagang Pilipinas. Kung ito ay isang tunay na hangarin o simpleng desperadong pagtatangka lamang upang makaiwas sa pagkakadakip, ay nananatiling hindi malinaw. Mukhang mas malamang na alam ni Dicen na malapit na ang kanyang pag-aresto at ito na ang kanyang huling paraan. Sinamantala ng pulisya ang pagkakataon at nagpadala ng isang undercover operative upang kontakin si Dicen na nagpapanggap bilang isang miyembro ng NPA. Nag-ayos ang operative ng isang pagpupulong na nangangako kay Dicen na maaari siyang sumali sa grupo. Sa operasyong ito, hinintay ng pulisya si Dicen na lumitaw sa itinakdang lugar ng pagpupulong. At nang dumating siya upang makipagkita sa kanyang diumanong kontak sa NPA, dito na sila kumilos. Si Mark Dicen ay inaresto sa isang pampublikong plaza sa lungsod ng San Fernando sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ang kanyang 11 araw na pagkitil ay naghasik ng takot sa lokal na komunidad at nag-iwan ng siyam na pagkitil. Ang sumunod na investigasyon ay nakatuklas ng napakaraming ebidensya laban kay Dicen. Ipinakita ng mga talaan ng sanglaan at kuha ng surveillance footage na kasama niya ang mga gamit mula sa mga bahay ng mga biktima ilang araw lamang pagkatapos ng mga pagkitil na isinangla ang mga gamit na ito sa halagang 20,000 pesos. Ang modus operandi ni Dicen ay makipagkaibigan sa mga foreign national sa pamamagitan ng pag-aalok na ayusin ang kanilang mga computer at gadget. Kilala siya ng lahat ng kanyang mga biktima at nakakuha ng access sa kanilang mga tahanan sa ilalim ng pagkukunwari ng pagkakaibigan. Ipinaliwanag nito kung bakit walang senyales ng sapilitang pagpasok o anumang uri ng pagpupumiglas sa alinman sa mga lugar ng krimen. Hindi na malayan ng mga biktima ang panganib na kanilang kinakaharap hanggang sa huli. Nakahanap din ang pulisya ng maraming iligal na sandata, kabilang ang isang 9mm na pistola na ginamit niya para kitilin ang lahat ng kanyang mga biktima. Ang kaso ni Mark Dicen ay natagalan ng maraming taon na pinabagal ng mga legal at administratibong issue at hanggang ngayon wala pang hatol na naibibigay. Patuloy na nakakulong si Mark Dicen sa Angeles City Jail at hinihiling ng prosekusyon ng sentensyang habambuhay na pagkakakulong na walang parol. At sa ngayon patuloy na naghihintay ng kasagutan ang mga pamilya ng mga biktima.